Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong breaking news ng GMA. Sabi, just in, Executive Secretary Lucas Bersamin orders the manhunt and arrest of former police officer Pael Dumlao III tag in the Joe Ek Jo case. The Presidential Anti-Organized Crime Commission has also announced a bounty of 1 million pesos for Dumlao. Okay. So itong Police Superintendent Dumlao, siya ang mastermind sa pagkidnap nitong Korean national na si Jae Ek Jo, kasama ng kanyang kasambahay, I think sa Angeles, Pampanga noong 20 October of 2016 if I'm not mistaken. So dinala sa Camp Crame at doon nila ginorgor o pinatay. Pagkatapos niyan, cremate nila yung bangkay ng Koreano, tapos iflinas sa inidoro to cover up for their crime. So maliban kay Superintendent Dumlao, may pulis pa siyang kasamaan, 2 pulis na kinasuhan. At ang Regional Trial Court convicted ang decision niya sa 2 pulis, kaya lang acquitted itong si Superintendent Dumlao. So ang gobyerno, ang piskalya sa Court of Appeals, nag-file ng petition for certiorari. At last year, nag-decision ng Court of Appeals, ni-reverse niya ang acquittal ng RTC na sentensya, the Court of Appeals found guilty itong Superintendent Dumlao na ito at sinentensyahan ng reclusion, pero yung 30 to 40 years imprisonment plus multa. So mabigat na parusa kasi nga police officer ka, tapos ganun manghindap ka. I think hiningan ata ng pera, kaya lang walang naibigay. So yun, ginorgor nila. So ito nangyari noong October 2016, kauupo ng Duterte administration. So dahil nga na-acquit na, so napalaya itong Superintendent Dumlao. Nung nagdesisyon ang korte na last year na guilty siya, yun, pinaghanap. Kaya ito, manhunt and arrest, tapos nilagyan na ng 1 million bounty. So tama nga lang naman. Kaya lang, ang tanong, binasa ko mga comments, bakit ngayon pa? Dapat nung 2024, I think October ata, doon na sila nagmanhunt. Bakit it took them halos 1 year bago magmanhunt, bago maglagay ng patong? Ano kayang niluluto na naman? Okay. So, ang dito is, sabi, para daw maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kapulisan. Well, maganda nga naman na dapat maibalik ang tiwala ng mga tao sa pulis. Okay? Magbasa tayo ng mga comments. Agustin Gregorio, why announce a manhunt? Baka matunugan, lalong di mahuhuli. In-announce na may bounty pa. Mark Jumauni, Commander-in-Chief. How about Colonel Asierto? Sabi ni Nitso Supot. Asierto, nagtatago rin. May warrant of arrest din ito. Ano pa ito? Basa pa tayo ng ibang comments, ha? Yan. Lord Alan Tomenes. Haya na. Magsisimula dark days ng mga DDS, sabi nito. Cesar Baldono, arestuhin na rin si Bato at Bongo.
ayun, na napapabalita na susunod na maisyuhan ng warrant of arrest Senator Bato at Bongo. Sige, hintayin natin. Salvador Sansano, panahon pa ni Digong yan pinatay sa loob ng krami. Si Bato walang ginawa, police chief. Okay, ito police superintendent lang ito, kaupo pa lang na yan. I don't believe na i-condone ni PRRD at Bato itong pangyari. Kaya nga naglunsad ng war on drugs ang Pangulong Duterte kasi napasukan na ng sindikato ang kapulisan. Yun ang problema. Kaya malala ang problema. Kaya nga sa narco-list ni Tatay Digong may mga police general eh. So it's unfair na isisi kay PRRD at General Bato itong kalukuhan ng dumlaw na ito. Marami lang talagang misfits o iskalawag sa kapulisan na dapat linisin. But I still believe mas marami ang matitino. Okay? Na nadadamay lang ang matitino. Ito yung mga kagagawa ng mga kagaya nitong dumlaw. Kaya mabuti naman at magmanhunt. Sana makatulong yung 1 million pesos bounty. Ito, nabasa ko rin sa mga comments. Kumusta na si General Bantag? Yun din ang tanong ko. 3 years na ata. Yeah, mag 3 years na. Mula nung maisiyuhan ng warrant of arrest si DG Bantag, hanggang ngayon wala nang balita. So, ganon din si General Domingo. Diba, may warrant of arrest na ilang buwan na mula nung nagtago na. I think 6 months. Wala ring balita. So, to serve and protect. Yun po ang motto ng kapulisan. And I still believe mas marami ang pulis na gustong mag-serve and protect. Kaya lang na nadudungisan lang ang imahe ng ating kapulisan sa mga gawaing ganito, mga iskalawag na pulis, kagaya nitong grupo ni Police Superintendent Rafael Dumlao. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig.